Ako nga pala si Myla, 41 years old at isang single mom. 17 years old ako noong pinagbuntis ko ang unika iha ko na si Leah. Iniwan ako ng boyfriend ko noong nalaman niyang nagdadalang tao na ako. At dahil maaga nga akong nabuntis, ay hindi ko masyadong na-enjoy ang kabataan ko. Maaga akong nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Hindi ko naranasan ang gumimik, ang tinatawag nilang mag-YOLO o you only live once, at pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kaya naman nang matutong tumayo sa sariling paa ang anak kong si Leah, ay doon ako nagbuhay dalaga. Iba-ibang lalaki na rin ang na-date ko mula nung ipinanganak si Leah. Nagbakasakali ako na makatagpo pa ng magmamahal sa akin ng totoo. Pero sawi ako sa paghahanap ng the one. Mabuti na lamang at nandyan nga ang anak ko. Siya ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko makita sa iba. Kami ang perfect example ng mother and daughter friendship. Para lang kaming magkaibigan. Magkasama kami sa saya at sa tawanan, at kung may problema naman, kami ay palaging nagdadamayan. Sure ka? Ayaw mong puntahan na lang kita dyan sa mall? Oo, wag na. Hindi ko rin kasi alam kung gaano ako katagal dito. Sabi kasi ng anak ko may emergency daw siya. Sige, balitaan mo na lang ako. Okay, sige. Ingat ka. Nasaan na kaya yung batang yun? Ang sabi nandito lang siya sa food court eh. Ay, yun yata siya. Hoy, bakit ka umiiyak? Ma, Oh, anong nangyari? break na kami ni Rocco. Oh, buti naman. Ma! Ibig kong sabihin, buti na lang available ako ngayon at madadamayan kita. Eh ano bang nangyari? Na-fall out of love daw siya. Uy, fall out of love? Ang tanong, minahal ka ba niya talaga? Siyempre, hindi naman kami tatagal ng 2 years nang hindi niya ako mahal, no? Sus, may mga lalaki talaga na kaya nagtatagal sa relationship kasi gusto lang ng may girlfriend. O kaya pwede rin dahil napapakinabangan ka. Ano naman pakinabang ang makukuha niya sa akin? Tumingin ka sa mga mata ko. No? Dali na. O, yan na. Bakit ba kasi? May itatanong ako sa'yo pero sagutin mo ako ng diretsyo. Walang hiya-hiya, walang halong etsyos, okay? Ano ba yun? Sinuko mo na ba ang bataan? Ma! Sagutin mo ako, Aliyah. Tinatanong kita ng diretsyo. Ba't kasi pati yun tinatanong niyo pa? O bakit? Masama ba? Anak naman kita. Ako ang nagluwal sa'yo. Bago ka magkaroon ng muwang sa mundo, alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Ano lang ba naman yung sabihin mo sa akin kung may nakasungkit na ba sa perlas ng silanganan mo? O kung wala pa? Huwag kang magpapabebe sa akin, Aliyah. Kukurutin ko yung singit mo, sinasabi ko sa'yo. Kasi naman ma, yung mga tanong mo eh. Oo o hindi? Nasakop na ba ang korehidor? Naiwagayway na ba ang puting bandila? Sagot! Opo, Kailan pa? nung 6 months pa lang kami. Nasundan pa o hindi na? Ma naman eh. Sagot! Opo. O kita mo na? Kaya kayo tumagal ng 2 years kasi may nahihita siya sa'yo at yun ay yung katawan mo. Diyos ko, kabisado ka ng galawan ng mga lalaking yan. Ilang taon ka na nga ulit? 22. Sa loob ng 22 years, mula nang iwanan ako ng walang yamong ama, ilang lalaki nang nakadate ko. At maniwala ka sa akin hanggat na ibibigay mo ang hilig nila, ipaparamdam nila sa'yo na kunwari mahal ka nila. Pero kapag nakahanap na sila ng ibang makakapagpaligaya sa kanila, itsapwera ka na sa buhay nila. Ganun lang yon. Eh, ma, anong gagawin ko? Madali lang. Maghanap ka ng bago. Agad-agad? Para madali kang makamove on. Try mo yung mga dating app. Wow, kayo pa talaga nagturo sa akin ng mga ganyan ah. Ay, alam mo anak, sa buhay, kailangan marunong kang lumaban. Hindi pwedeng iiyak ka na lang sa isang sulok. Punasan mo lang saglit ng luha mo, tapos rampa ulit. Ganon! Ay, speaking of, ito na yata yung rampa ko. Hello? Hello, Myla. Sorry kung tumawag ulit ako
Itatanong ko lang sana kung tuloy ba yung lakad natin. Nagyaya kasi yung barkada ko eh. Oo. Tuloy. Tuloy tayo. O sige, saan tayo magkikita? Sa dati na lang? Oo, sa dati na lang. Okay, see you. See you! Oh, anak. Mauna na ako, ha? May kikitain pa ako. Ma, akala ko ba dadamayan niyo ako? Sus, yakang-yaka mo na yan. Malaki ka na. Kung gusto mo sa bahay ka muna ngayon. Marami akong wine doon. Lumaklak ka hanggat gusto mo. Bukas ka na umuwi sa kondo mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang excited kayo dyan sa inimit ninyo. O sige na anak, kita na lang tayo sa bahay mamaya, ha? Bye! Ang ganda naman sa lugar na to. Mahilig ka rin pala sa mga ganito, no? Sunset, maraming puno at halaman, at saka mahangin. Oo, parang romantic kasi eh. Tapos kasama ko pa yung favorite person ko. Ano ka ba? Nakakainis naman to. Bakit? Masama bang ikaw yung favorite person ko? Siyempre hindi, natutuwa nga ako eh. Kasi kahit na malayo yung agwat ng edad natin, nagkakasundo tayong dalawa. Alam mo na. Because you're one of a kind. Hindi ka nahihiya na express yung nararamdaman mo. Kaya kahit na 26 ako at 41 ka, hindi ko ramdam na mas matanda ka sa akin. Myla, pwede ba ako magtanong? Sure, ano yon? Ano ba tayo? I mean, ilang beses na tayo nagde-date tapos magkatawagan pa tayo gabi-gabi. Not to mention our, alam mo na, naughty moments. Ano bang meron sa atin? Ano ba ako sa'yo? Eh di, baby boy. Yun lang? Baby boy lang? Eh, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Ilang beses na akong nabigo sa love. Kaya, I wanna take things slowly. Talaga? Gaano ka slow? Eh, alam mo na yung ibig kong sabihin. Enjoy na lang muna natin bawat moment na magkasama tayo. No commitments muna. No strings attached. Alam mo yon, let's just enjoy each other's company. Are you sure ayaw mo pa akong maging boyfriend? Officially? Pag-isipan ko. Ikaw talaga. You never fail to excite me. The more na nagpapakipot ka, the more na nagkaka-interest ako sa'yo. I know. At gusto kong magtagal pa ang interest na yan. Baby boy. Kung mag-alala, sa'yo lang ang buong interest at atensyon ko. Iyong-iyo ko. My loves. Ikaw talaga, alam na alam mo kung paano ako pakiligin. Of course. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko. Pero seryoso, Zhao. Thank you for making me feel special. Salamat sa atensyon na binibigay mo at salamat sa malawak na pangunawa mo. Dahil sa'yo, napatunayan ko na sa edad kong to, I can still feel young. Ikaw lang nakapagparamdam sa akin ng ganito. Kaya nga ng sinabi ko, sa edad kong 41 years old, ay maraming lalaki na ang nakadate ko. Yung iba nagiging boyfriend ko naman. Pero yung iba hanggang fling at MU lang. At isa na nga sa kanila, si Zhao. Nakilala ko si Zhao sa isang dating app na inirekomenda ng kaibigan ko. Matagal-tagal din kaming nag-usap sa chat bago kami nagpasyang magkita na. Kakaiba si Zhao sa lahat ng mga lalaking nakilala ko. Siya yung tipong romantic pero may pagka-naughty. Perfect blend siya ng old school at liberated. At yun ang gustong-gusto ko sa isang lalaki. Yung maginoong. Pero medyo bastos. Marespeto sa babae pero hindi naman boring. Ramdam na ramdam ko sa kanya na gustong-gusto niya ako pero not too much. Yung saktong timpla lang. Ang kulang na lang talaga sa aming dalawa ay yung tinatawag ng mga millennials na label. In fairness ha, ang sarap ng pagkain nila dito. Paano mo na-discover itong lugar na to? Na-recommend lang sa akin ng tropa ko. Ah. Eh ano palang meron? Bakit napaka-special naman yata ng date natin ngayon? Kasi Myla, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Wait, inom lang ako ng tubig.
Ano yun? Kasi 'di ba, hindi pa naman tayo official. Yup. At saka sabi mo naman, no commitments muna. No strings attached. Yes, exactly. Gusto ko rin sanang tanungin kung may iba ka pa bang dinedate bukod sa akin. Sus, gusto mong makasiguro na sa'yo lang ako, no? Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang dinidate ngayon kundi ikaw lang. Okay. Kain pa tayo? Marami pa itong in-order nating pagkain. Sayang naman kung... Myla, Yes? don't you think it's about time we should be open to dating others? Anong ibig mong sabihin? Total naman, wala pa naman tayong label. At saka, sabi mo, gusto mo makasiguro muna sa nararamdaman mo. Hindi ba mas okay kung wag na nating isarado yung pinto natin para sa ibang tao? Ewan ko. Kasi naisip ko lang, mahirap din kasi kung mapako tayo nang hindi pa tayo sigurado sa nararamdaman natin para sa isa't isa. Baka marami na tayong napapalagpas na tao sa buhay natin. May point ka naman. Bakit? May nakilala ka bang bago? Oo And I want to test the water sana. Who knows, baka mag-work. Maliban na lang kung sabihin mo sa akin ngayon na gusto mong gawing official yung meron sa ating dalawa. Ha? Hindi. Okay lang. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Ayaw kong ipagkait sa'yo yon. Kaya go lang. You can date other girls muna. Sure ka? Okay lang? Oo naman. At saka, pwede rin naman ako makipag-date sa iba eh. Don't worry. Okay. Thank you, Myla. Salamat sa pag-unawa. Walang problema. Dito, dali! Bilisan mo! Ano ba? Huwag mo hilahin. Bilisan mo kasi. Ano pa kasi ngayon? Ba't mo ba ako ding naladala dito? Tsaka bakit gulo to get up natin? Bakit tayo mga other woman sa pelikula na ating sariling ng bidang lalaki? Kulang na lang iting na tayo. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag hindi ako nakapagpihit, meron talagang paglalamayan mamaya. Bakit ba? Ano ba kasing issue? Bakit ba natin sinusundan yung jam na yan? Alam niya ba itong pinagagagawa natin? Malamang hindi. Itong baklitang to parang hindi nag-iisip. Ano nga ganap? Bakit gusto mong sundan yung boylet mo? Huwag mong sabihin naghihinala ka na may iba na siya. Anong naghihinala? Meron talaga. Sinabi niya mismo sa akin, no? Ganon? Ano sabi mo? Syempre, kunwari okay lang sa akin. Alam nga namang ipagpahalata ko na nasasaktan ako, no? Yan! Yan ang sinasabi ko Ang gili-gili magtago ng feelings. Pinapahirapan ng sarili. Kung ginawa mo na agad yung jaw na yan, di sana wala nang ganito. Mukha tayo mga detective na walang sweldo. Diyos ko! Ikaw napakarami mong reklamo. Ililibre ka na nga sa gimmick mamaya eh. Kung ayaw mo, umuwi ka na. Okay, fine. Pero teka, kung confirmed naman na pala na may iba siyang dinedate, ba't dito pa tayo? Ano pang huhulihin natin? Gusto kong makita kung anong itsura ng kabit niya. Correction, hindi kabit ang tawag doon. Kasi hindi naman naging kayo. Basta alam mo na yung ibig kong sabihin. Teka. Ayan na. Ayun na yung kadate niya. Ay, oo nga. Teka. Di ba si Lia yan? Yung anak mo? Oo nga. Si Lia nga yun. OMG! Ibig sabihin, ang bagong dinidate ni Jao ngayon ay ang iyong unika iha? Hindi ba nila kilala ang isa't isa? Hindi. Never ko silang pinakilala sa isa't isa. Kahit kwento lang, wala? Wala. My God, Myla! Hindi ako makapaniwala. Parang eksena sa pelikula. Ang anak at ang nanay magkaribal. Anong balak mo ngayon? Ha? Ano nang plano mo? Kanina lang super ready ka pumatay ng tao Don't tell me magpapakita ka sa kanila at gagawa ka ng eksena. Sira, syempre hindi. Ay, umuwi na lang tayo. Yun na yun? Walang confrontation? Walang tarayan? Anong tarayan ang pinagsasabi mo dyan? Anak ko yan Ba't ko susugurin? At saka sinabi ko na kay Jao na okay lang kung makipag-date siya sa iba. Para ko namang nilunok ang sarili kong pride kung bigla na lang akong e-eksena dyan. Edi paano? Uwi na tayo. Okay lang naman sayang to malakontrabidang outfit natin today. Oo, hayaan mo na. At saka, galing din sa pagiging broken-hearted yung si Lia. Hayaan mo na muna siya maging masaya kahit sandali lang.
Ay, taray. Dakilang martir na ina. Oo naman, kahit naman ganito ako nanay pa rin naman ako, no? Hindi ko ipagkakait sa anak ko ang pagkakataong sumaya. Kahit na ang kapalit nun sarili kong kaligayahan. Sa totoo lang, gusto ko rin naman talagang dalhin na sa next level ang relasyon namin ni Zhao. Gusto ko na siyang maging boyfriend. Kunwari lang yung sinabi ko sa kanya na ayaw ko ng commitment dahil lang totoo, I want him to be the one. Pero dahil dalagang Pilipina ang lola ninyo, nagpakipot pa tayo ng konti. Ang masaklap nga lang dahil sa pagpapakipot ko ay may nakasingit na isang hadlang. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, ay hindi ko inakala na anak ko pa ang magiging karibal ko kay Zhao. Nakakaloka. Akala ko sa pocketbook lang nangyayari ang mga ganitong kwento. Una, isang 41-year-old ang nagkagusto sa mas bata sa kanya. Pangalawa, sarili niyang anak ang naging karibal niya. O di ba? Pang MMK ang drama ng buhay ko. Akala ko magagawa kong kalimutan na lamang si Zhao alang-alang sa anak kong si Lia. Kahit papaano naman kasi ay mas mahalaga pa rin sa akin ang kaligayahan ng sarili kong anak. Pero kalaunan, napag-isip-isip ko rin na hindi pa naman sila magjowa. Hindi pa naman nakakapili si Zhao. Kaya may pag-asa pa ako. Itinuloy ko ang pakikipag-date sa kanya habang nakikipagkita rin siya kay Lia. At wala siyang kamalay-malay na ang babaeng kahati ko sa atensyon niya ay ang aking unika iha. Sarap ng tulog ko Makabangon na nga. Aba, kilig na kilig yata itong isa. Anak, nagkap ka na? Lian! Hoy! Ma! Gising ka na pala. Oo kaya, kilig na kilig ka dyan sa kachat mo. Kanina pa kita kinakausap, hindi mo ako pinapansin. Sorry. Magkape ka na dyan, Ma. Ikaw, nagkape ka na ba? Tapos na po. Sino ba yung kachat mo at para kang teenager kung kiligin? Yung nakamatch ko sa dating app, Ma. Si Zhao. Oh, ano nangyari sa'yo, Ma? Wala. Medyo napatamis yata yung timpla ko ng kape. Lia, nagkita na ba kayo niyang kachat mo? Opo, isang beses. Kayo na ba? Hindi pa, Ma. Ini-enjoy muna namin ang meron kami. No commitments, no strings attached. Aba, parang pamilyar No commitments, no strings attached. Lia, paano kung may iba pang dinidate yang si Zhao? Okay lang. Di mas lalo ako magpapaganda para makita niya kung gaano siya kaswerte sa akin. Aba, palaban. Siyempre, ikaw kaya ang nagturo sa akin na mas maging matapang. Kaya kung kinakailangan makipagpaligsahan, di ako aatras, no? Magpapaganda at magpapasexy ako. Magpapaganda rin ako, kala mo ha? Ano, Ma? Ha? Hindi, wala. Ang ibig kong sabihin, go! Magpaganda ka, magpayami ka. Hayaan mo maglaway ang Zhao na yan sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo, Ma. Napaka-supportive mo. Sige anak, alis na muna ako ha? Oh, saan kayo pupunta? Sa gym. Gym? Anong gagawin niyo sa gym? Mag-workout. At kailan pa kayo natutong mag-workout? Ngayon lang. Umpisan ko na mag-workout ngayon. Okay. Ingat kayo 5, 6, 7, 8, and 5, 6, 7, 8. Nakakapagod. Teka, pahinga muna tayo. Oo nga.
Medyo nabigla yata yung katawan ko. Ano ba kasing naisip mo at bigla ka nag-aya dito sa gym? Ano ba? Edi para magpa-sexy. Para maging young, beautiful, and yummy. Wow! Kailan ka pa naging conscious sa figure mo? Matagal na akong maalaga sa katawan ko, no? Oo nga. Pero ngayon ka lang nag-gym. Siguro may bago kang boylet, no? Asan picture? Patingin. Wala, si Joe pa rin naman. Ha? Si Jao? Eh di ba dinedate niya yung anak mo? Oo. Akala ko lalayuan mo na siya. Sayang din eh. Sayang din yung mga naumpisahan namin. Kahit papaano naman ako ang nauna kay Joe, no? O paano yan? Kalaban mo sa boylet sarili mong anak? Kaya nga nagpapasexy eh. Ay, iba. Siyempre sa akin nagmana yung batang yun ang ganda niya, no? Kaya dapat lang na hindi magpasindak ang mami niya. So kakarinig mo talaga pakipag-contest sa anak mo? Bahala na. Basta hanggat may chance, ilalaban. Kung sa bandang huli, pipiliin ni Joe si Lia, di carry. Pero hanggat wala pang napipili sa amin, tuloy ang kompetisyon. Ayan, pwede na siguro to. Ang ganda-ganda na talaga, Myla. Ma? Busy ka? Pasok! Tatanong ko sana kung nakita niyo yung makeup kit ko dun sa bag. Kanino ko pa kasi Ma! Ano nangyari sa inyo? Bakit? Ba't ganyan ang mukha niyo? Mukha kayong patay na minake-upan. Sinubukan ko tong bagong makeup kit eh. Ay, nasa inyo pala yan eh. Kanina pa ako hanap ng hanap. Ay, pasensya na anak. Wala ka kasi kanina kaya kinuha ko na lang. Ano ba kasing nakain niyo at nagpapaganda kayo? Wala. Masama bang magpaganda? Siguro may bagong pumuporma sa inyo, no? Pero, hindi eh. Kasi dati naman na kayo nakikipaglandian, pero ngayon lang naman kayo naging ganyan ka-conscious sa sarili nyo. Huwag mo na lang akong pansinin. Pero anak, maitatanong ako sa'yo. Ano po yon? Paano kapag nalaman mo na may kaagaw ka pala sa lalaki na bebetan mo? Anong gagawin mo? Abay, syempre magpapaganda rin ako, no? Teka. Don't tell me. May bago kang nagugustuhan. At may kaagaw ka, ma? Hindi naman. Actually, oo. Nako, ma. Kung sino man yung kaagaw mo, sigurado ako. Walang panama sa inyo yun. Ganda-ganda mo kaya. Sa'yo ako nagmana, no? Basta, ma. Lagi mong tatandaan kung saan ka masaya, susuportahan kita. Kaya lang, sa susunod magsabi ka, ha? Para matulungan kita magpaganda. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa mukha mo. Alam ko na. Mag-ready ka, ma, ha? Aalis tayo. Ha? Bakit? Pupunta tayo sa parlor. Magpapa-extreme makeover tayo. Ay, libre mo? Oo, ma. Akong bahala sa'yo. Dadalhin kita sa stylist ko. Sige, gusto ko yan. Tara na. Teka. O bakit? Maghilamos ka muna. Ang pangit ng makeup mo, eh. Ikaw talaga? Confirmed ang kasabihan ng madlang people, like mother, like daughter. As in, yung like ni mother ay like din ni daughter. Pareho kami ng like, pareho kami ng bet. Iisa lang ang lalaking napupusuan naming mag-ina. At pareho kaming hindi papakabog sa isa't isa. Bilang nanay ay natutuwa ako na palaban ng anak ko. Hindi papaapi. Hindi papatalo. Pero bilang karibal ay medyo kabado. Ano ba naman kasi ang laban ko sa mas bata at mas fresh sa akin, hindi ba? Not to mention, mas magkalapit ang edad nila ni Jao. Kung tutuusin ay dehadong-dehado ako sa labanan. Ang bentahe ko lang ay alam ko kung sino ang kalaban ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay parang mas lalo akong na-excite sa mga nangyayari. Sa edad kong ito ay ngayon lang ulit ako nagkaroon ng major plot twist sa buhay. Kaya kahit mahirap at nakakabaliw ang mga nangyayari ay natutunan kong i-enjoy ang sitwasyon na meron kami. Ako, si Jao, at ang anak kong si Lia. Kami ang bagong mukha ng Love Triangle. Kami ang kakabog sa mga kwento tungkol sa agawan ng jowa.
Walang sampalan, walang tarayan, only pagandahan at paseksihan. Nagtuloy nga ang ganoong setup naming tatlo. Nakikipagkita pa rin ako kay Chow at nakikipagkita rin siya sa anak kong si Leah. Honestly, gusto ko na sanang sabihin kay Leah ang totoo. Pero sa tuwing nakikita ko kung gaano siya kasaya sa current status nila ni Chow, parang masaya rin ako. Kahit papaano ay nakakalimutan ni Leah ang recent heartbreak niya. At para maging ganap na masaya na siya, ay sinubukan ko na ring umiwas na lang kay Chow. Pero yon ang isang bagay na hindi ko magawa. Habang nakakakita ako ng pag-asa na ako ang piliin ni Chow, parang gusto kong lumaban. Hanggat hindi pa siya nakakapili sa pagitan ng aking anak na si Leah, alam kong may pagkakataon pa ako. Ganun naman kasi sa pag-ibig, hindi ba? Hanggat kayang ilaban ay ilalaban mo. Ang mahirap lang sa kalagayan ko, dalawang pag-ibig ang pinamimilian ko. Pag-ibig para sa isang lalaki at ang pag-ibig para sa aking sariling anak. Tagal namang sumagot ang babae yun. Hello, Ma? Leah, asan ka? Nandito ako sa mall. Okay. Dito ka ba uuwi mamaya? Hindi muna, Ma. Doon muna ako sa kondo ko. Ganon? Teka, ano palang ginagawa mo ngayon sa mall? Wala ka bang pasok? Naku, mahabang kwento, Ma. Kung gusto mo, daan ka dito para maichika ko muna sa'yo. No, sige. Wait ha, bihis lang ako. Okay, hintayin kita. See you! Hoy, babaita, maghinay-hinay ka naman. Para kang hindi nakakain ng 3 araw Sorry, ma. Na-stress kasi talaga ako eh. Ano ba kasi nangyari? Paano? Ito kasing si Jao. O, ano meron? Sabihin ba naman na may iba pa siyang dinedate bukod sa akin? Oy, anong sinabi mo? Syempre hindi ako nagpahalata na nabubisit ako, no? Kasi baka mamaya isipin niya patay na patay ako sa kanya. Ano naman ngayon kung makita niyang nabibwisit ka? Dapat nga pinaalam mo sa kanya na hindi mo ito tolerate yung ganun eh. Kasi nga, di ba, ang usapan namin, no commitments, no strings attached. Kung magagalit-galitan ako, baka isipin niya, fall na ako sa kanya. Manang-mana ka nga sa akin kung ganun. Ano, ma? Wala. So, anong plano mo ngayon? Wait, hindi pa doon nagtatapos. Alam mo kung ano pang mas nakakainis. O ano? Tinanong ko kung bakit kailangan niya pang makipag-date sa iba. Ang sabi ba naman sa akin, hindi niya daw ma-let go yung isa kasi may kakaibang excitement daw siyang nararamdaman. Alam mo kung bakit? O bakit? Kasi mas matanda daw ng di hamak sa kanya yung isa pa niyang dinidate. As in, kasing edad mo, ma. Can you imagine that? Makikipagkompetensya na lang ako sa isang gurang pa? Wow, makagurang ka naman. Sorry. Ay, nakakainis kasi. Nagkatotoo yung hinala mo noong una. Na ibang kinakatagpo nga yang si Jao. Tinatolerate mo kasi. So, anong game plan? Kasi nga, di ba? No strings attached. Tuloy ang Oakland paganda. Magpaparibond ako, magpapascrub, magpapawax, magpapakilay. Lahat. Kaya, bilisan mo dyan, ma. Ka-cartwheel pa tayo pupunta sa clinic ng doktora kong friend. Clinic? Anong meron sa clinic? Magpapalagay ako ng boobs. Ha? Charot lang. Derma yung pupuntahan ko, ma. Samahan mo ako, ah. Oo, sige. Makikita ng Joe na yan kung sinong binabaliwala niya. Sisiguruhin ko maglalaway siya sa akin. Ako ang pipiliin niya. At magmamakaawa siyang piliin ko rin siya. Ako magwawagi. Sa akin ang huling halakhak. Siguro sa puntong ito ay marami sa mga listeners ninyo ang napapakamot na ulo. Siguro marami na rin ang napapatanong kung ano ang meron sa Chow na yon at hindi ko siya magawang
kalimutan na lang alang-alang sa anak kong si Leah. Pero parang hindi na lang si Zhao yung dahilan kaya ako itinutuloy ang pakikipagpaligsahan ko sa anak. Para kasing na-miss ko yung ganitong feeling. Yung nakikipagkompetensya, nakikipagpagandahan, nakikipagpaseksihan. Alam kong malaking gulo kung sakaling magkabistuhan. Pero yun nga yung nagpapa-excite lalo sa sitwasyon. Siguro ito yung naging kulang sa buhay ko simula nung maging batang ina ako. Yung excitement, yung thrill, yung adventure. At dahil ngayon ko lang nararanasan ang ganitong pakiramdam, ay parang ine-enjoy ko ang lahat-lahat. Hello, Nak? Ha? Saan ka ngayon? Nandito ako sa bahay. Bakit? Punta ako dyan ah. Sige, saktong-sakto. Nagluluto ako ng sinigang na hipon. Wow! Sige, sige. Malapit na kami. Okay, sino ba kasama mo? Si Zhao. Oh, okay ka lang, ma? Dadalhin mo dito si Zhao? Oo, ma. Excited na nga ako eh. Teka. Hindi ako ready. Uy, kakasabi mo lang na saktong-sakto kasi nagluto ka ng sinigang ni hipon, di ba? Oo nga, pero Diyos ko, losyang yung itsura ko ngayon. Madali lang yan, ma. Mag-ayos ka na ng sarili at malapit na kami, okay? See you! Ay, teka! Ano ba naman yan? Diyos ko! Itong bakang talaga to. Bigla-bigla na lang nagdedesisyon. Makaligo na nga at baka ako'y maabutan pa nilang amoy sinigang. Kain na tayo. Hep! Bago mo lasapin ang unang subo, sabihin mo muna sa akin, bakit hindi mo sinabi na mami ko palang isa mo pang dinedate? Malay ko bang mag-ina pala kayo? Never naman kasing sinabi ni Myla na may anak siyang dalaga. At ikaw naman, ma. Totoo bang sinasabi ni Zhao na never mo nakwento na meron kang anak na maganda? Oo. Back to you, Zhao. Ano ang pakiramdam na pinaglalaroan mo ang feelings naming mag-ina? Sagot! Teka, bakit ba ako ang na-hot seat dito? Biktima lang din naman ako ng sitwasyon eh. Malay ko bang magnanay pala kayo? Okay, may point. Back to you, ma. Ba't ako? Nung sinabi kong Zhao ang pangalan ng lalaking dinedate ko, hindi ka man lang ba naghinala na baka isang lalaki lang ang nagpapasaya sa ating dalawa? Lalamig na yung pagkain, anak. Kain na tayo. Walang kakain sa pamilyang to. Leah, Myla, palagay ko mas okay na rin itong nangyari. Para matapos na rin tong sitwasyon natin na ubod ng komplikado. Buti na lang talaga. Kayo naman kasi, pareho kayo ng style mag-ina. Pareho kayong no commitments, no strings attached, don't you dare fall in love with me. Ano kayo, Ann Curtis? Gustong-gusto mo naman. Bet na bet mo naman yung nakakapamangka ka sa dalawang ilog. Kasi nga tinotolerate niyo ako. Ba't kami pa talaga ang nasisi? Okay, sige, aaminin ko na. Kasalanan ko rin, hindi ako nakontento sa isa. Hindi ko binigay ang buo at undivided attention ko sa isa sa inyo. Pero kasi, wala namang may gustong mag-commit sa inyong dalawa eh. Walang may gustong pumasok sa committed relationship. At hindi rin naman ako naglihim sa inyo. Sinabi ko sa inyo na may iba akong dinedate at pareho kayong umukay dun. May point ka rin naman. Partly may kasalanan din kami mag-ina. Pero Zhao, ganun ka ba talaga mag-handle ng ganong sitwasyon? Hindi mo ba alam na pakipot style lang namin mga babae yun? Gusto lang namin na habang nagpapakipot kami, mas nagpupursige yung lalaki. Yun lang yun. Pues hindi na tayo bata para maghulaan ng feelings. Lalo ka na, Myla. Ikaw yung nakakatanda. Dapat alam mo yan, di ba? Gaano ba kahirap magsabi ng totoong nararamdaman? Gaano ba kahirap magpakatotoo? Sorry hindi ko intensyon na sirain tong dinner na to. But I guess, kailangan nyo mag-usap na mag-ina. Mauna na ako. Salamat na lang sa pag-imbita. In fairness naman kay Zhao, ma, kahit hindi siya marunong makontento sa isa, may katwiran lahat ng sinabi niya. Siyempre, no, hindi naman tayo ma-attract sa lalaking walang wisdom.
Pareho tayo ng standard sa boylet eh. Ay, so anong plano natin? Ekis na yung si Joma. Layuan nyo na yan. Masasaktan lang kayo dyan. Ano? Ganun lang kadali? Yun ang tamang gawin. Layuan ko siya? Para ano? Para ikaw ang piliin niya? Para sa'yo siya mapunta, ganon? Ma, hindi ganun yun. Ikaw ang iniintindi ko. Kung ngayon hindi niya magawang makontento sa isa, ano kasiguraduhan mo na hindi ka niya lolokohin kung sakaling maging kayo nga? Alam mo, ang dali lang sabihin para sa'yo eh. Ang dali lang tanggapin na red flag na yan, hanap ka na lang ng iba, tomorrow is another guy. Kasi bata ka pa. Marami ka pang panahon para maghanap na magpapasaya sa'yo. Eh ako, naisip mo man lang ba na umeedad na ako? Na nauubos na ang oras ko sa mundo? Okay, fine. Kayo bahala. Kung gusto niyong ipagsiksikan ang sarili niyo kay Jao, go! Walang pumipigil sa inyo. Basta ako, out na ako. At kapag sinaktan kayo ng Jao na yan, wag na wag niyong sasabihin sa akin na hindi ko kayo winarningan. Sige na, una na ako. Isang malaking bulaga ang nangyari sa aming tatlo. Well, nakakagulat para kina Lia at Xiao pero hindi para sa akin dahil matagal ko nang alam ang lahat. Ang naging sorpresa lang sa akin ay yung naging reaksyon ni Lia. Gusto niyang kalimutan ko na lamang si Xiao. Ang dami kong ang inilaban para lang ako ang piliin niya sa bandang huli. So ano yun? Iiwanan ko na lamang si Xiao basta-basta para sa kanya? No way! Hinayaan kong si Xiao ang magdesisyon kung sino sa aming mag-ina ang pipiliin niya. Noong una ay naging malayo ang loob ng anak ko sa akin dahil sa naging reaksyon ko sa mga sinabi niya. Pero siya na rin mismo ang nagpaubaya. Itinigil niya na ang pakikipagkita kay Xiao at dahil doon ay mas nagkaroon kami ni Xiao ng oras para sa isa't isa. Hanggang sa ako ang piliin niya. Oo, sa hinaba-haba ng kompetisyon ay meron ng nanalo. Boyfriend ko na si Xiao. Ang dating malabong ugnayan na meron kami ay nalagyan na rin ng label sa wakas. Oh, ano Bax? Ulo na ako ha. Salamat sa libre. Wala yun, no? Tagal din nating hindi nakapagsikahan. Sigurado ka hindi ka nasasabay sa akin uwi? Hindi na, magkikita pa kami ni Xiao eh. Okay. Sabi mo babush. Ingat ka. Han! Ayan na pala siya. Saktong-sakto. Bye-bye! Bye, Box. Nakakapagod maglakad. Hi, Han. Saan mo gusto? Resto or coffee? Hindi na, Han. Hindi rin naman kasi tayo magtatagal eh. May sasabihin akong importante. Ano yun? Ano kasi Myla, hindi ko alam kung paano sasabihin eh. Mukhang seryoso yung sasabihin mo, ah. Actually, Sige na, go. Sabihin mo na. Myla, gusto ko kasi sanang makipag-break. Bakit? May nagawa ba akong mali? Hindi, wala. It's not you. Ano? Bale, ano kasi, may nakilala akong iba. May nakilala kang iba? Oo katrabaho ko siya. Naging magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko agad sinabi sa'yo kasi hindi pa naman ako sigurado nung una. So, mahal mo na siya? Kayo na ba? Hindi pa kami. Gusto ko pa lang sana subukan kung mag-workout ba. Pero syempre, hindi ko pwedeng gawin yun ng tayo pa. Kaya ka nakikipaghiwalay. Oo, ganun nga. Bakit? Ako, hindi ba ako sapat? Hindi naman sa ganun, Myla. Pero kasi, Mas bata ba siya? oo. Okay, gets ko na. Pero Myla, wag mo sanang isipin na may mali sa'yo. Na you're not enough. It's just that, gusto ko nang malaman mo na Ng normal na relasyon. Yung magkasing edad kayo. Yung hindi ka mapagkakamalang may kasamang tiyahin kapag nagde-date kayo ng jowa mo. Sige na, Jao.
Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Sorry talaga, Myla. It's okay. At least, hanggang sa huli naging transparent ka sa nararamdaman mo. Salamat sa pagiging totoo. Kahit masakit. I'm sure, Myla, may lalaki pang magmamahal sa'yo. Yung deserve mo talaga. Yung sure na. Yung makakasama mo pang habang buhay. Sige na, lumayas ka na. Ang dami mo pang sinasabi eh. Thank you, Myla. Salamat talaga. Sa lahat-lahat. Salamat din. Good luck. Ingat ka. Ikaw din. Bye. Bye. Oh, Max, nangyari? Max, nakalayo ka na ba? Makakabalik ka pa ba? Naku, nasa expressway na ako, Max. Bakit? Wala. Wala naman. Sige, ingat ka ha. Teka, umiiyak ka ba? Wait, hahanap ko ng exit. Ay, hindi, wag niyo, Max. Okay lang ako. Tawagan ko na lang si Leah. Sure ka? Oo, Max. O sige, update mo ako ha. Oo, ingat ka. Bye. Hello, Ma. Hello, Nak. Nasaan ka? Dito ako sa Pinondo, Ma. Bakit? Pwede ka ba ngayon? Kailangan ko lang ng makakausap. Oo naman. Saan ka? Puntahan na kita. Ay, hindi na. Ako na lang yung pupunta dyan. Nandito lang naman ako sa malapit na mall. Send mo na lang sa akin yung location mo. Okay. Sigurado ka ma, hindi ka kakain? Masarap dumplings nila dito. Hindi na, Nak. Wala akong ganang kumain. Ikaw kasi, May. Sinabihan na kita dati na lolokohin ka lang ng jaw na yan. Hindi ka naniwala. Minasama mo pa yung sinabi ko. Oo na, mali na ako. Paano na yan, anak? Wala nang magpapasaya sa akin. Makakahanap ka pa, ma. Ang dami kong napanood na love story na mas matanda pa sa inyo pero nakahanap pa ng dawa nila. Kaya chill ka lang. Si Joe talaga yung gusto ko eh. Akala ko kasi siya na talaga, anak. Ay, naku, ma. Huwag kang magsayang ng luha sa jaw na yun. Hindi siya worth it. Hanap ka na lang ng iba. Ayoko. Si Joe lang yung gusto ko. Siya lang, wala ng iba. Oo eh. Baka kapag nakakita ka na mas pogi sa kanya, magbago bigla yung isip niyo. Hindi talaga, anak. Promise, si Joe lang talaga. Ayoko na makipagkilala sa iba. Sabi niyo eh. Ay wait, order lang ako ng steamed bun, ha? Waiter! Yes po, ma'am. Ay, nasan po yung waiter na kausap namin kanina? Nako, sorry, ma'am. Nag-a-assist lang po ng ibang customer. In the meantime, ako na po munang mag-aasikaso sa inyo. Hi po. Hi. Anong name mo? I'm Arthur. Oh, ang gwapo naman ng pangalan mo. Just like you. Ako nga pala si Myla. Anong ginagawa mo? Nakikipagkilala, hindi ba obvious? Wow, parang kanina lang sabi niyo, ayaw niyo makipagkilala sa iba. Bakit ba? Makikipagkilala lang naman. By the way, Arthur, ilang taon ka na? You look mature eh. I'm 45. Oh, siguro ikaw ang manager dito, no? Actually, no. I'm the owner. Talaga? Tapos nagsiserve ka pa? Ang sipag mo naman. Kailangan eh. We are understaffed because of the pandemic. Sige na. Kunin mo na yung order nitong friend ko. Wow, friend. Talaga ma, last time I checked, anak mo ko.
Sumakay ka na lang. Sayang to, oh. Kita mo na, ang pogi-pogi, parang Richard Yap. Ang sipag pa, at saka businessman. Jackpot ako dyan pag nagkataon. Pa rin. Richard? I mean Arthur. Hindi ba magagalit yung wife mo kapag nakitang may kausap ka? Actually, wala akong wife. No kids, never been married, no girlfriend. I'm single. Ang gulo talaga ng buhay pag-ibig. Kailangan mo pang makipaglaban para makuha ang taong gusto mo. At kapag ka nakuha mo na siya, kukunin naman siya ng iba sa'yo. Nakakasama lang ng loob kasi muntik pa akong mawalan ng anak nang dahil sa tiyaw na yon, tapos sasama lang pala siya sa iba. Mabuti na lang talaga at maganda ang lola nyo kaya wapakels na ako sa tiyaw na yon. And si Arthur. We're dating na. We are taking things slowly. Natuto na ako sa naging experience ko. Ayoko na ng mga linyahan na no strings attached at no commitments muna. Ayoko na nun. Masyado na akong matanda para sa mga ganyang drama. Basta alam namin ni Arthur na like namin ang isa't isa at thankful kami kung saan man kami dalhin ang pagdidate namin. And don't worry, dahil hindi ko na ulit magiging karibalang anak kong si Leah dahil may iba na rin siyang idinidate. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan naming mag-ina, siguro naman ay deserve na namin pareho ang maging masaya, hindi ba? Maraming salamat sa pagkakataon na ma-share ko ang kwento ko na punong-puno ng kaharutan at pagpapabebe. Pagbigyan niyo na ako. Ngayon ko lang naman kasi na-experience ulit ang lahat ng kilig na ito. Thank you and may God bless you more. Lubos na gumagalang, Myla.